Magandang araw mga kabayan. Halos hindi makapagsalita at tahimik ang lahat ng mga kongresista na di umano'y nakatanggap ng mali-malitang pera. At isa lang ang sumagot sa kanila. Itong si Congressman T. Diridon na asong ulol ni Martin Romualdez. Dahil sa isang pagdinig mga kababayan sa impeachment complaint against kay Vice President Sara, abay kiniwisyon po ni Congressman Sontay ang impartiality o yung pagiging bias nitong mga kongresista na di umano'y bayad na, totoo naman talaga, sa mangyayaring impeachment trial against kay Vice President Sara. Ito, pakinggan natin yung kanilang mainit na diskusyon mga kababayan po natin at kung paano sinupalpal ni Congressman Sontay itong mga kongresista. Nako po, malalaman mo talaga kung sino yung naatasan na maging asong ulol ay siya po ang bilis ng tumahol. Honorable Suntay, there is a point of order. This is also a point That of ensures order. the highest Chair. hierarchy Of, among all the What is motions. the relevancy of this speech? No. Madam Chair. If this concerns the sponsorship speech, because soon we will be proceeding to hear on the sufficiency in form, if that concerns form. Kindly use the microphone. So ang saya ng ngiti nitong si Congressman Luistro, no? Dahil isa pala ito, di umano sa mga may allege na nakatanggap ng mali-malitang pera. Of the Honorable Padiernos. That's only the So mukhang pinatayan ng mikropono. microphone. Page, kindly fix the microphone near to Honorable Suntay. Hello po. Ayan. Check this. Thank you very much, Madam Chair. Well, Madam Chair, after hearing all the endorsers of the impeachment complaint, sangayon naman ako sa kanila dahil ang mga sinabi nga natin mga endorsers, there has been allegations now of misuse of hundreds of millions of public funds. Merong mga sworn affidavits, merong mga allegations na binitawan, merong usapin regarding betrayal of public trust, graft and corruption. Kagaya nga ng sinabi ni Congresswoman Renico, hindi dapat tayo matakot ungkatin ang katotohanan. At kagaya ng sinabi ng aking kaibigan, si Pastor Benny Abante, public office is a public trust. We should proceed with fairness and without fear. Bottom line, we have to be impartial. That's why I would like to raise this. In the light of serious allegations contained in a joint affidavit issued last February 23, that has been reportedly transmitted to the Office of the Ombudsman, there have been allegations that some members of Congress nakatanggap ng envelope, nakatanggap ng maleta. Ito'y naibigay, kung hindi sa opisina, sa townhouse. No, let me finish. There's You a will have point your of turn order, because the this has Honorable bearing. Suntay. This Tingnan niyo po mga kababayan nagre-react agad po sila. Totoo naman kasi, no? Na halos lahat dyan ng mga miyembro ng Quadcom ay nakatanggap na umano ng mali-malitang pera at package Ito po ay pagpapakulong kay Presidente Duterte sa dahig at pagtanggal kay Vice President Sara. Yan ang purpose sa di umano yung mali-malitang pera na natanggap nila.
Nandyan po sa Committee on Justice. Is not an allusion Order. to prejudge the veracity of the allegations. Honorable Suntay, there is a point of order. This is also a And point that of enjoys order. the highest Chair. hierarchy Of, among all the what is motions. the relevancy of this speech? No, Sufficiency in form? Madam Chair, this is very relevant. Yung gagong serido, no? Gigil na gigil. Because we are Please, Honorable Suntay, please wait until he finishes with his point of order. The Honorable Terry Ridon is recognized. Kindly use a microphone which is okay. Madam Chair, the speech of our distinguished colleague is absolutely relevant to the question of sufficiency of form and substance in the matter. And more importantly, my understanding of what he's stating today is that he's probably accusing members of Congress, members of the House Committee on Justice, as Gigil na gigil si Ridon, no? Mukha niya po, tingnan niyo po mga kababayan natin. receiving payments for the implementation of our mandate in the impeachment proceeding. So, which is which, Madam Chair? So I think his speech is out of order and this should be decided promptly by the committee. Okay, we heard the basis of the point of order of the Honorable Terry Ridon. Now we shall hear the answer of the Honorable Suntay. Yes, Madam Chair. Ang problema sa Kindly kaibigan ko, justify the relevance of your He is statement to the jumping the current gun. impeachment proceedings. he is jumping the gun. This is actually relevant not only in the determination of form and substance. This is relevant in the impartiality, in determining the impartiality of this hearing, which is very important. Madam Chair, this is not an accusation. Kaya nga, kung hinintay lang ako patapusin, ewan ko, bakit naman mo aking kaibigan, naggagalaiti ka agad at concern na concern. You know, if we have nothing to hear, then we just listen. If we are not being alluded, why are we so guilty? So let me finish. The issue here is not to prejudge the veracity of the allegation. However, given the gravity of the claims and the potential impact on the credibility of the committee's proceeding, ang gusto ko maging malinaw lang po, hindi ko hinuhusgahan yung aking mga kasamahan o ipagpalagay na totoo ang mga aligasyon. Hindi rin po ito personal na laban sa sino man sa inyo. Sa katunayan, ang layunin ko ay kabaligtaran upang protektahan ang bawat isa sa inyo. Mabigyan, kasi may listahan na nilalabas eh. Ang gusto ko po, sa ganitong pagkakataon, Madam Chair, naniniwala ako na mas mabuti na tayo mismo ang magharap at maglinaw ng issue, kaya maging kaysa maging bulong-bulungan pa ito. Bigyan natin ng pagkakataon bawat membro ng committee. Pagkakataon mismo na mag-assess ng kanilang sitwasyon or if they can be an impartial member of this committee. Yun lang. Kung sa tingin nila, they can be an impartial, then let's proceed. However, if they think that baka pagdudahan sila at pagdudahan yung lalabas dito na resulta, then let's allow them if they want to recuse. If Honorable Suntay, with all due respect, unless all your manifestations have complete relevance to the current impeachment proceedings, you're enjoined by the chair to proceeding to your manifestation. That's why, Madam Chair. So ordered. Madam Chair, my point is just to... Honorable if we could- Sunta, you are enjoined already by the chair to cease from manifesting, from making manifestations which are totally irrelevant to our current proceedings. Okay, thank you, Madam Chair. But as I Thank mentioned, you. this goes to the impartiality of the committee. You are Thank you assured very of the impartiality of the Justice Committee. Now we shall proceed to the determination of sufficiency in form. Thank you, Honorable Suntay. So, di ba mga kababayan po natin, no? Nagpanik po sila dahil po sa expose sa kanilang impartiality dito po sa nangyayaring impeachment hearing against kay Vice President Sara. Iyon naman talaga mga kababayan natin, itong mga ito is halos nakatanggap ng mali-malitang pera. Kaya kung nagdesisyon po sila, mga kababayan po Madam natin, Chair. na sufficient and firm itong ilang impeachment complaint against kay Vice President Sara, itong pangatlo at pang-apat, alam naman po natin na ito po ang magiging drama nila. Kunwari, binasura yung isa, kunwari nag-withdraw yung pangalawa,
Pero yung pangatlo, pangapat, talagang gagawin nila lahat yan. Kaya abangan natin mga kababayan. At bilang mga Pilipino na alam natin kung sino ang tunay ng mga magnanakaw, hindi dapat tayo papayag. Natanggalin nila basta-basta na lang yung ating Vice Presidente na wala namang pagnanakaw na nangyayari. Kung may mga magnanakaw, iputang ina yung mga ito eh. Sila yung mga nakatanggap ng mali-malitang pera. Hindi po si Vice President Sara. At noon pa man kini-question ni VP Sara, yung gusto nilang mangyari, napayagan ni Vice President Sara sa Department of Education na magkaroon ng insertion. Kaya nga nagalit sila eh. I move to declare the third impeachment complaint as sufficient in form. There is a motion to declare the third impeachment complaint sufficient in form. Do I hear a second? Is there any objection? Hearing none. The chair declares the third impeachment complaint that is Di ba? So nag-declare po sila na yung third and fourth impeachment complaint ay sufficient in form. So, syempre, alam naman natin mga kababayan na yun at yun talaga ang kanilang gagawin laban po kay Vice President Sara. At yung mga drama-drama na ito, na kunwari, galit itong si Puset Castro, dismayado daw po ito actually is alam natin na drama nila. Kasi, bago pa man magkaroon ng hearing, ilang araw po sila nag-meeting ng paulit-ulit. Itong mga ito pinatawag ni Speaker De para mag-meeting. So, anong ibig sabihin yan? So, may drama talaga sila na gagawin. At sinasabi nga, expose noon ni Ted Filon na gusto nilang madaliin ang impeachment trial against kay Vice President Sara. Lalong-lalo na nagdeklara si Vice President Sara. Alam niyo kung bakit atat na atat po itong mga komunista, itong mga aligned sa mga makakaliwang grupo, mga kababayan, kasi nga, sila yung tinamaan nito. Muntikan na po maubos yung mga yan. Muntikan na maubos yung mga yan sa usapin po ng confidential fund. Dahil yang sinasabing si Mary Grace Piatos na yan, na ayaw pangalanan ni VP Sara kung sino ang tunay niya na identity, yan po ang nagbibigay ng impormasyon kung sinong recruiter, sino ang mastermind sa mga ginagawa nilang pagre-recruit sa mga kabataan. Ay atat na atat sila, masyado silang apektado diyan kay Mary Grace Piatos na yan. Dahil yan ang nagsumbong kung sino yung mga nagre-recruit ng mga kabataan. O di ba? Si Franz Castro ay napatunayang guilty sa ginawang kidnapping sa mga kabataan na mga taga-bundok. O, ngayon, no, gusto mo akusahan si VP Sara sa krimen na ginawa mo. Kaya dapat panagutan niya yan. At sa ating pagpapatuloy, mga kababayan, ang isda ay nahuli sa bunganga. Ang sabi noon nitong si Boying Rimulya ay hindi daw po mag-assess o mag-cooperate sa ICC ang gobyerno natin. O ngayon, mga kababayan, nako po, talagang inamin na nitong si Boying Rimulya na siya mismo ay nakikipag-usap sa ICC kasama si Trillanes, kasama si Torre, kung paano nila isoko si President Duterte sa mga dayuhan. Grabe, no? Talagang lantaran na po na inamin nitong si Boying Rimulya. Ibig sabihin po ba, ito ay tanong lang, totoo yung allegation na sila ay nakatanggap ng mali-malitang pera? At ang masakit niyan, para sa ating mga ordinaryong Pilipino, kung totoo na si Boying Rimulya kasunod ng pakikipagsabuatan nila sa ICC ay nakatanggap ng mali-malitang pera, ang masakit niyan, galing po sa buwis, sa pera ng taong bayan na dapat ay ginagamit sa serbisyong panggobyerno. Ito patunay mga kababayan na kung si Trillanes ang pinakamasamang traidor, ito pinaka-super masamang traidor si Boying Rimulya. Mantakin mo sarili mong kababayan, pinagkanulo mo sa mga taga-ICC. Kayo raw ay nakipagpulong kay Senator Trillanes, General Nick Torre, para daw po with the ICC investigators. Totoo po ba yun? Sa bahay niyo raw po sa Bel Air, Makati. Totoo yun. Ay namin na.
So, talagang ang lakas ng loob talaga nila mga kabayan po natin, no? Na aminin yung mga ganitong pagtatraidor na ginawa nila sa bayan. Nakipag-usap ako sa Trillanes, pinakilala niya sa akin yung ICC, yung ibang Oh. Ngayon mukhang malinaw na kung sino ang tinutukoy ni Attorney Kaufman na kausap ni Bongbong Marcos para mag-assess sa mga taga-ICC. At kung titingnan nyo po mga kababayan, base doon sa mga joint affidavit ng mga retired Marines ay tumutugma kung paano nila inassess ang taga-ICC. Mukhang tumutugma na nga. dalawang personal na ICC. Kasi nga, meron kami usapan na ang testigo dapat protektahan. Yung testigo na ICC. Protektahan. Since we're in the DOJ, kinakailangan gawin namin yun. O bakit kailangan sa bahay? Yeah. Bakit hindi sa opisina mo? Pilipino kasi mga testigong to. Sir, when was this po? Last, hindi ko na maalala. Maybe less than a year ago. Parang gano'n, no? Less than a year ago. Opo. At sinasabi, sir, dapat hindi niyo daw po ito ginawa kasi kayo daw po ay Justice Secretary noon. Bakit? Ba't hindi? Ang nakasalalay dito buhay ng mga testigo. Wow, buhay ng mga testigo. O baka mali-maliit ang pera, boss. Kailangan protektahan natin ang tao hanggat kaya natin. Kasi sir, ang sinabi daw po is hindi na daw po makikipag-ugnayan ang Pilipinas sa ICC. Tagal na yun. Nagbago na lahat eh. Nagbago na lahat. Ayan nga, nagbago na lahat. Ibudol nga. Ibudol. Alam naman natin. Pero sir, kung yun po totoo, baka isipin po ng iba, totoo din po yung iba pong bahagi. Hindi totoo yun. Hindi ko alam ha. Biglang bawi. Oh, totoo yung nakikipagtulungan sa ICC. Tapos, yung ibang part, hindi totoo. Pwede ba yun? Nako, boye. Pero yung mga sinasabi nga doon, sinasabi ko, ang gagawin namin dito, sasabihin namin kay Baligon na mag-produce siya ng 18 iba't ibang affidavit. Oy, nag-iinarte, mga kababayan. So, hanapan niya daw po ng individual na affidavit ang mga Marines o yung mga naging security po kasama sa team security ni Saldico para malaman daw kung magko-collaborate ang kanilang sasabihin. So, nag-iinarte si Boying Rimulya. Hindi niya daw po tatanggapin yung joint affidavit. So, ngayon, mga kababayan, malinaw na talagang kung may dapat po tayong papaniwalaan sa nagsasabi, walang iba kundi itong mga Marines. Totoo po ang sinasabi ng mga Marines na nag-meeting sila kasama si Trillanes. Siyempre, si Trillanes ay nakatanggap di umano ng 2 milyong dolyar. O, sabi nga natin, saan nga ba nabibingwit ang isda? O, sa bunganga. Inamin na ni Boying Rimulya, mga kababayan. Eh si Torre, kahit i-deny ni Torre ngayon, wala na siyang magagawa. Di ba sa isang interview, sabi ni Torre, ayaw niya muna magkomento. Kasi daw, hindi naman siya yung bida. Kasi nasabi ng Marines na nag-meeting sila kasama si Trillanes, kasama si Boying Rimulya. No? At syempre, may mga mali-malitang pera. So sabi ni Torre, hindi muna siya magkomento dahil hindi naman daw po siyang bida. Marami naman daw po sila nakasama doon sa pinangalanan, pero ang sinisigurado niya na hindi daw po totoo. O ngayon, sinabi ni Boying Rimulya, sinabi na magkasama si Torre, magkasama si Trillanes. Eh paano yan ngayon? Diba? Wala ka nang i-deny ngayon. Diwata Torre. Eh dapat aminin mo na rin, kagaya ni Boying Rimulya. Eh totoo yung sinasabi ni VP Sara. Na hindi niya sila hahabulin sa mga personal na isyo. No? Kundi kung may dapat sila papanagutan sa batas, yan ang kailangan nilang papanagutan. Kaya tingnan nyo ngayon, takot na takot sila na maupo si Vice President Sara. Kung mga kababayan natin kung FW ay takot na takot sa mga nangyaring giyera sa Middle East, ito takot na takot kay Vice President Sara. Lahat sila nanginginig na ngayon. At sa ating mga kababayang Pilipino, tingnan nyo kung paano tayo ginagago ng mga nakaupo ngayon sa gobyerno. Tingnan nyo kung paano nila pinagkanulo si President Duterte sa mga dayuhan.
Alam mo, sa usapin sa West Philippines ayaw nila isuko kahit in a single inch daw o 1 inch ng ating teritoryo sa West Philippines ay hindi dapat sinusuko sa dayuhang China. Pero ang kababayan nating Pilipino ay sinuko nila ng buong buo sa dayuhang taga-ICC. Tingnan nyo yan. Ha? Tapos ang palusot nila, pinoprotektahan nila dahil ang witness daw ay Pilipino. Yung pinakulong nyo, di ba, Pilipino rin yon. Presidente pa yon na ginawa ang lahat para maprotektahan ang buhay ng mga Pilipinong lumalaban ng patas. Yung hindi bangag, yung hindi adik, hindi magnanakaw, at hindi kriminal. Kaya kayo mga kababayan, pabor po ba kayo sa ginawa ni Boying Remulla? Ilagay nyo dyan sa ating comment section. At syempre, hindi pa tayo tapos. Sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, hindi pa po tayo tapos. Kaugnay naman sa mga Marines na sinasabi o nagpapakilala sila na sila po ay mga tauhan ni Saldico. Ito na nga po. Totoo o mano, ayon kay Saldico na mga tauhan niya po ito. Inamin ni Saldico na tauhan niya nga po ito at nagko-collaborate itong mga kwento ng 18 Marines na ito. So ngayon mga kababayan, no? Itong mga nasa Senado natin at nasa Kongreso na gusto nila silipin kung ano po yung mga pagkatao nitong mga Marines bago po sila naging bodyguard or mga tauhan ni Saldico. Sabi ko nga, hindi na importante kung ano po ang kanilang naging buhay, paano po sila umalis sa Marines. Ang importante sa tanong, kung sila po ba ay totoo o hindi na naging tauhan ni Saldico. Kasi kung sila ay totoo na naging tauhan ni Saldico, i-confirm. Sila nga yung mga nagda-deliver ng pera, mali-malitang pera sa bahay ng mga kongresista. Kagaya nitong si Kimbo, o may litrato pa mismo sa bahay niya. No, sila Bini Abante, sila Chihuahua, Martin Romualdez, si Sandro Marcos, bahay ni Bongbong Marcos, at marami pang ibang involved dyan. Ayan, si Chihuahua. O yan, si Luistro, na ngayon ay chairman ng Committee on Justice na nag-i-impeach kay Vice President Sara. Si Bini Abante, nagigil din na ma-impeach itong si Vice President Sara. At marami pang iba. So ngayon, mga kababayan, yung kini-question nila, yung pagkatao nitong mga Marines, kung talagang wala silang kasalanan, hindi nila kailangan questionin yan. Ang gawin nila, patunayan lang nila na mali ang accusation ng mga Marines. Ang matindi kasi dito sa mga Marines, meron silang ebidensya. May mga litrato po sila. Kasi nire-report nila, patunay, yung mga litrato na yan, na natapos ng kanilang trabaho at sinisend din ni Saldico sa kanyang mga nadideliveran o pinadeliveran. So ngayon, mga kababayan po natin, kaya pa ba nilang baliin itong mga testimony ng mga Marines na ito? So para kay Boying Remulla, kailangang individual. Ayaw niya ng joint affidavit, ang daming kartihan. Pero ganoon din naman yan, kahit individual o joint affidavit, may kanya-kanya naman silang kwento. Kaya sinasabi ni Boying Remulla, lahat ba sila magkakasama? Hindi po. Sila aminado na hindi lahat sila magkakasama sa bawat transaksyon. No? May hiwa-hiwalay po silang deliver. Tingnan nyo yung gustong mangyari nitong si Risa Hontiveros. Ang gusto ni Risa Hontiveros ay tumigil na daw po ang giyera sa gitnang silangan. So, kausapin niya daw po itong si Trump na itigil na itong giyera sa gitnang silangan. Kailangan na daw matigil ito. Sino ka ba, Risa Hontiveros, para pakinggan ka ng dalawang leader na galit at may mga personal yan na agenda. Yung Israel, yung Amerika o Iran. Yung Iran gusto niyang patunayan na malakas siya. Di siya suko sa Amerika, kaya nilang lumaban. Yung Amerika naman gusto nilang patunayan na mas malakas sila. Ang gusto naman ng Iran, no, ay hindi mo kami kaya. Ang gusto naman ni Israel, kahit maliit lang kami na bansa, kayang-kaya namin kayo durugin. So may mga personal yan sila na interes. At sino ka ba, Risa Hontiveros, na gusto mong magkaroon ng tigil putukan o tigil giyera sa Middle East? Papakinggan ka ba nila? Sino ka ba? Isa ka lang namang nagbida-bida na nangangarap na maging presidente na ngayon ay sinusuka na ng iyong kapartido. Dahil ang kapartido ngayon ng mga Pinklawan at Dilawan, mas pinili si Leni Robredo at itong si Bam Aquino. So, kaya ngayon, gumagawa ng drama itong si Risa Hontiveros. Yung Pinklawan,
Mas gusto ata nila yung pink lang, no? Ayaw nila yung pink na one na komunista pa. Anyway, mga kababayan po natin, yan lang po yung ating update. At kung kayo po ay nandito pa sa channel na ito, nanonood pa, please, bago nyo po tapusin ang video ito, pakipindot naman ang like. At kung kayo pa hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na. Now na. Maraming salamat po.